So ngayong araw guys, pag-uusapan natin yung phone na talagang halimaw pagdating sa kanyang battery capacity. So ito pala guys, yung Tecno Pova Curve 2 5G. And ang talagang nakakabilib dito sa kanya, meron siyang 8,000 mAh na battery capacity, pero yung kanyang body napakanipis lang. So ito yung itsura niya, and kitang-kita nyo naman kung gaano siya kanipis, di ba? And para may comparison kayo ng konti, ito siya pag tinabi natin sa Tecno Camon 50, which para sa akin manipis din naman na phone, pero nagmumukha siyang mataba pag tinabi dito sa Pova Curve 2. And so far sa lahat ng lineup ni Tecno na na-review ko, isa to sa talagang nagustuhan ko yung design. Pero to be honest, medyo weird yung camera modules niya. Pero yung overall look niya, ang ganda. Parang may pagka-cyber, may pagka-robotic, future-like design siya. So kumbaga parang for gamers na may pagka-professional look pa rin. Sayang lang kasi yung maximum charging speed niya 45 watts lang. So yun din yung kasama dito na charging adapter. And sa test na ginawa ko sa kanya, from 50% to 100%, umaabot siya ng 1 hour na charging. So kung from 0 to 100%, mas malamang aabot din ng 2 hours. Dahil sabi ko nga may pagkalakihan yung kanyang battery, pero 45 watts lang yung kanyang charging speed. So hindi naman yun ibig sabihin mabagal yung kanyang charging, talagang malaki lang yung kanyang capacity. So pagdating sa kanyang processor, meron tayo ditong MediaTek Dimensity 7100 na 5G with 8GB na RAM and 256GB na internal storage. So para sa akin talagang okay naman yung mga specs ni Tecno. Medyo nalulungkot lang ako kasi lagi siyang minamarket ni Tecno as 12GB, as 16GB. Even though ina-add dito yung virtual RAM. Like for example dito sa box kita nyo ang naka-highlight is 16GB na RAM. So sa mga wala masyadong alam sa phone, iisipin nila, uy grabe laki 16GB na RAM to. Pero in reality 8GB lang pala. Pagdating naman sa performance, umaabot tayo dito ng 810,000 sa Antutu benchmark version 11.1.2, and sa 3D Mark naman nakakuha tayo ng best loop score na 694, lowest natin 692, giving us a stability na 99.7%. Pagdating naman sa refresh rate, umaabot tayo dito ng up to 144Hz na refresh rate, and base sa experience ko sa 1 month na ginagamit ko, very smooth naman talaga siya. Yun nga lang, may mga time na parang nagkakaroon siya ng hiccup sa social media. Yung kung nakita nyo, parang may konti siyang pag-lag. Hindi naman siya malala, hindi rin naman nagahang yung phone, pero medyo nakaka-bother lang. Pero good thing naman, naka-widevine level 1 na siya, so ibig sabihin pwede kayo ditong manood ng full HD na mga movies, mga series directly dito sa phone ninyo. And even sa labas pa kayo manood, makikita nyo pa rin yung screen niya dahil umaabot siya ng up to 4,500 nits na peak brightness. Dagdag nyo pa dyan, meron siyang 6.78 inches na AMOLED display, so malaki na and maganda pa yung kanyang display. Batiin ko na rin yung Tecno dito, no, kasi kahit papaano talagang nag-improve yung kanyang system. Dati sobrang daming bloatwares, pero ngayon konti na lang talaga. Pagdating naman ngayon sa software support, walang officially na sinabi si Tecno, so hindi to confirmed, pero may nakita ko na 2 major OS updates lang and 3 years of security patches lang siya. So kung isa to sa talagang factor mo sa pagbili ng phone, this is something to keep in mind lang. Ngayon, punta ulit tayo sa maganda. So may nilagay dito si Tecno Pova Curve 2 na dalawang specific na chipset para mag-boost ng signal. Yung isa for data, ito yung kanyang G1 signal enhanced chipset. And yung isa naman is SE1 na Wi-Fi enhanced chipset. So maganda to kung talagang naglalaro kayo kasi at least mas stable yung connection ninyo. And kung madalas kayong nasa labas, 'di ba? Mas okay yung magiging data din ninyo. Pero to be honest, sa experience ko, hindi ko pa masyadong naramdaman yung difference niya compared sa other phones na meron ako. Pero siguro, pag nag-travel ako or napunta ako sa lugar na medyo mahina yung signal, i-compare ko siya. And sa mga gamers, meron pa rin tayo ditong built-in na game turbo. So meron tayong power saving mode, balance mode, and performance mode. And kung talaga may ginagrind kayo na game, may bypass charging option tayo. So kahit na
habang nagcha-charge kayo, pwede pa rin kayong tuloy-tuloy na naglalaro. Ngayon pag-usapan naman natin yung kanyang camera. So meron tayo dito guys na 50 megapixel with 1.8 aperture na wide camera, 2 megapixels na macro, 13 megapixel na selfie camera, and ito yung ilan sa mga random shots lang na kinuha ko kung saan-saan para at least may konting idea kayo sa performance ng camera niya. Although unahan ko na kayo guys, no, even though 50 megapixel siya, hindi pa rin kasi yan yung pinakabasehan ng ganda ng quality. So nandyan yung Tecno Camon kung talagang camera yung habol nyo. So halo-halo na guys yung shot, may outdoor, may indoor, may low light, and may maliwanag. And lastly, pag-usapan natin syempre yung kanyang presyo. So meron tayong options dito for silver, titanium, and purple. So nagkakahalaga siya ngayon ng around 16,999. Pero yung SRP niya talaga is 22,999 without any promo, 'di ba? Pag walang sale. So yan siya. So around 23,000. So ngayon 16,999 lang siya. So para sa inyo guys, sulit ba yung phone na to? Ano ba yung mga bagay na nagustuhan niyo sa kanya? Ano ba yung mga ayaw niyo sa kanya? Comment your thoughts sa comment section. Pag-usapan natin para makita natin yung opinion ng isa't isa.